At para bigyan po tayo ng karagdagang updates kaugnay sa lagay ng ating panahon, makakausap po natin si Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi sa iyo, Chris. Magandang gabi rin, Jessica. Okay, Chris, itong thunderstorm alert na pirming ipinapalabas na ng Pag-asa simula nung Lunes, kung hindi ako nagkakamali. Pakipaliwanag nga nung ibig sabihin nito, pag naglabas kayo ng thunderstorm alert, malakas na ulan ba yan, kidlat, at saka for what period of time? Kasi alam mo naman, paggabi, yung mga nanay at yung mga tatay dyan at pati yung mga estudyante, sigurado inaabangan na maulan ba bukas para alam na nila kung may pasok o wala. Jessica, itong thunderstorm alert na pinalalabas ng Pag-asa ay karaniwan ko. Pag may namomonitor tayo sa ating radar networks ng mga possible thunderstorm activity, hindi lamang sa karatig probinsya or hindi lamang dito sa Kamaynilan, kundi sa mga karatig probinsya dito sa paligid ng Metro Manila at sa mga iba pang lugar na kung saan may nakikita ang ating mga radar stations na kumpul-kumpul na cumulonimbus clouds na posibleng magdulot ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, malalakas na hangin at yung mga pagbaha. So, nagpapalabas po tayo ng thunderstorm advisory kapag nakikita natin to any time of the day, lalong-lalo na sa gantong panahon ng tag-ulan. Basta may na-monitor po tayo sa ating mga radar networks, agad-agad pong magpapalabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa. Now, paano nga ba makukuha ito ng ating mga kababayan? Paano nila malalaman or mababasa, makaka-access sa ating mga thunderstorm advisory? Ito pong advisories natin ay ating pong itinitweet sa official Twitter account ng Pag-asa na pwede po nilang i-follow at DOST_Pag-asa. Gayon din po para sa mga Facebook account, pinapost din po natin itong mga thunderstorm advisory sa ating official Facebook account ng Pag-asa. Ang atin naman pong account ay sa DOST_Pag-asa. Doon naman po sa regular na nagche-check ng ating website, ito pong mga tinitweet at pinapost po natin. Meron din pong portion doon na kung saan nakalan para makikita rin ng ating mga kababayan yung mga tinitweet at pinapost natin sa mga ating official Twitter at Facebook account. Doon sa mga walang Twitter at Facebook, yung mga walang internet, Chris, meron din ba yan sa text? Well, sa ngayon, Jessica, meron tayong Awino workout initially intended for the selected government and Pag-asa officials. Pinagpapalabas din po tayo ng thunderstorm advisory. But then again, gaya nga na nabanggit natin, patuloy po tayong nakikipag-coordinate sa iba't ibang telecommunications network para just in case na tayo magpo-provide ng information and kung ano man pong mapagkasunduan ay magkakaroon ng access na itong ating mga kababayan, lalong-lalo na po pag ganitong mga mas madalas na yung mga pag-ulan, pagpasok ng mga buwan ng June onwards. Okay, kanina nagpalabas kayo ulit ng thunderstorm alert, I understand, covering Metro Manila and Cavite. Hanggang anong oras ito, Chris? Well, normally, we're expecting thunderstorm activities to last from, let's say, 5 minutes up to 1 hour. Pero dahil nga po sa kalakasan ng habagat, minsan mas matagal pa yung thunderstorm activity na posibleng maranasan ng isang area na currently merong mga kumpul-kumpul na cumulonimbus clouds. So, thunderstorm advisories karaniwan ini-indicate na possible thunderstorm activity is likely to occur or is currently occurring at a particular place and expected to last probably within 5 minutes up to 1 or 2 hours. So, magandang ano po ito, bagay, para ma-inform yung ating mga kababayan just in case may outdoor activity sila or they're planning to do some outdoor activities anytime na makapag-monitor sa lagay ng panahon at maplano nila na maayos yung kanilang activity. Okay, pero as of this time, hindi nyo pa masasabi kung ano ang magiging lagay ng panahon bukas o yung ulan man lang. Kasi okay naman yung panahon natin, di ba? Except na yung ulan talagang kailangang bantayan. As of tonight, 9:16, no? Bukas, anong oras kaya malalaman kung may thunderstorm alert ulit sa umaga? Tama-tama para dun sa mga estudyante nating papasok sa eskwela. Well, sa ngayon, Jessica, yun sa 24-hour public weather forecast po natin na inisyo natin kanina alas 5, nakita po natin na kung magkakaroon man po ng thunderstorm activity bukas, ay mas malaki ang chance sa mga bandang makapananghali, hapon, or gabi. So sa umaga, gaya ng naranasan natin ngayong araw, asahan po natin na magiging bagyang maulap. But then again, yung mga pag-ulan is likely to occur any time of the day pero mas malaki po ang chances noon the latter part of the day, afternoon or early evening po. And then kapag nakita naman po natin bukas, likelihood of a thunderstorm activity, lalong-lalo na nga po, yung makapananghali, then Pag-asa will start the issuance of thunderstorm advisories pag nakita po natin yun sa ating mga radar networks. Okay. Chris, meron ka pa bang ibang advisory para sa ating mga kababayan?
Well, ganito pong, gaya nga po na nabanggit natin, magiging mas madalas na yung mga pag-ulan or yung mga pagdaan ng bagyo sa ating bansa pag pumapasok yung karaniwang second half of the year, lalo-lalo na ngayon na sa buwan ng June, we're expecting at least 2 to 3 tropical cyclones to affect the country. So para po sa ating mga kababayan, yung continuous awareness po sa information na ipinalalabas ng Pag-asa na pwede nilang ma-access via internet, via the radio and television programs na nagpapalabas din po ng ating mga advisories at nagbo-broadcast ng ating weather forecast, continuous monitoring po sapagkat naniniwala po tayo na kapag ang tao ay laging handa, yung mga sakuna po ay walang panama. So dapat po yung information is magamit po natin ng maayos sa pagpaplano nating daily activities or weekend activities with regards to the weather advisories or sa weather situation sa ating lugar. Okay, maiba naman tayo, Chris. Kasi itong susunod ko ibabalita tungkol sa nangyayaring brain drain daw sa Pag-asa. Kumusta kayo? Ito yung inyong isa pang hepe, si Ginoong Nathaniel Servando, hindi na raw babalik. How are you coping? Ngayon tag-ulan na, tapos may mga kasamahan kayong wala na, hindi babalik. Tapos meron din daw mga nagbabalak na umalis. So, how is Pag-asa coping? Sa ngayon po, hindi pa rin po naman tayo nakasisiguro kung hindi na po babalik si Dr. Servando sapagkat ang sa ating pong pagkakaalam ay nag-file po siya ng 6-month leave which was approved by the Department of Science and Technology starting February, and we're expecting probably by the end of August ay ma-update po tayo kung ano nga po ba talaga, kung babalik po talaga hindi si Dr. Servando. But then again, nandito naman po yung mga iba po nating Pag-asa officials as well as yung other Pag-asa technical and non-technical personnels para po magpatuloy yung day-to-day operations natin, lalong-lalo na ganitong pumasok na po yung panahon ng tag-ulan at yung pagpasok po ng bagyuhan dito sa ating bansa. So currently, si Dr. Malano, our officer in charge ng Pag-asa, ay nakikipag-ugnayan din po sa iba't ibang departamento ng Pag-asa para may pagpatuloy po natin yung provide ng basic meteorological and hydrological services para po sa ating mga kababayan. Okay, mabuhay kayong lahat dyan sa Pag-asa. Sana ngayong panahon ng tag-ulan, mananatili kayong nakatutok dito sa ating weather forecast dahil napakarami naming umaasa sa inyo. Maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa.